Kaugnay sa privilege speech ni Senador Bong Revilla kahapon, makakapanayam natin si Presidential Communications Secretary Sonny Coloma. Magandang umaga po, Secretary Coloma. Magandang umaga sa iyo, Kara. Sir, si Pangulong Aquino po ba napanood niya kahapon yung privilege speech ni Senador Bong Revilla? Napanood po niya at napakinggan po niya yun. Hindi ko lang po alam kung nakabuuan o bahagi lang. At ano po ang naging reaksyon ng Pangulo tungkol dito po, sir? Yung pong pinahayag ko sa paikipagpanayam sa media kagabi, unang dito niya yung hindi paikipagkita niya kay Senador Revilla. Pangalawa, sinabi niya walang katwiran yung pagdawit sa kanyang kapatid at bayaw. At pangatlo, sinabi rin niya na ang unahing issue na dapat tinalakay ay yung hinggil sa di umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan na kung saan ay hinihintay ng bayan na Senador Revilla dahil may pananagtan, may accountable. Opo. Sir, yung sinasabi niyo po na meeting prior to the impeachment trial sa pagitan ni Pangulong Aquino, Secretary Mar Rojas, DBM Secretary Butch Abad with Senator Bong Revilla, paki-explain po sa amin, sir, sino po ba talaga yung humiling na makipagpulong sa Pangulo nung araw na iyon, sir? Ay side ni Secretary Ro. Paumpok na sa Revilla. I'm sorry, sir. You're breaking up. Babalikan po natin si Secretary Sonny Coloma maya-maya lamang. Samantala, kaugnay pa rin sa privilege speech ni Senador Bong Revilla Jr., makakapanayam naman natin ngayon ang abogado na si Attorney Joel Budigon. Magandang umaga po, Attorney Budigon. Hello, sir? Attorney Budigon? Alright, mamaya babalikan din natin si Attorney Budigon kaugnay sa privilege speech ni... Attorney Budigon, are you there? Yes. Hello, sir? Good morning. Good morning, sir. Hello, sir? Hello. Yes. Okay. Yeah. Okay, Attorney Budigon, bakit ho matapos ng 5 buwan mula nang madawit si Senador Bong Revilla sa pork barrel scam, ay ngayon lang po siya nagsalita? Magandang katanungan yan. Ang katotohanan yan, dapat siya ang nagsalita ng una kay Senator Jinggoy. Opo. That means kailan ba, mga November pa. O maybe even earlier. Subalit, kinausap siya ni Senator Jinggoy na dapat mauna si Senator Jinggoy. Kaya pinagbigyan niya. Ngayon, some other events transpired at sinundan ito ng Yolanda. Okay. So ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Mga events na yun, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na magsalita. Ngayon, kung magsasalita naman siya na nung kapanahonan ng mga kapitsalahang dulot ng Yolanda, hindi naman yata magandang gawin yan. Okay. Sir, So, hindi totoo na ngayon lang siya nagsalita after 5 months. Sa katotohanan, nagsalita na siya noon pa nang lumabas yung issue ng PIDAP. Una na niyang pinabulaanan na nabanggit yung pangalan niya na siya walang kinalaman sa PIDAP. Okay, sir. Isa sa mga depensa na ibinigay kahapon ni Senador Bong Revilla ay yung tungkol dun sa kanyang dito kay Attorney Richard Cambe na sinasabi niya hindi niya ito political advisor at hindi rin ito chief of staff. So ano ang relasyon nitong si Senador Bong Revilla kay Attorney Richard Cambe na umano'y tumatanggap ng pera mula kay Ben Hurluy in his behalf? Yung tungkol kay, kasi simula't-mula pa, sinasabi niya na Ben Hurluy at ang kanyang mga kalyado na kilala nila si Richard Cambe at kanilang ginigiit na si Richard Cambe ay chief of staff or chief political advisor. Hindi yan totoo. Dahilan hindi yan totoo, ang ibig sabihin yan, hindi naman talaga nakilala si Richard Cambe. Ang katotohanan, si Richard Cambe ay isang staff lamang ni Senator Bong Revilla. So staff talaga ni Senator Bong Revilla. Itong si Attorney Staff siya talaga ni Senator Revilla. Actually, yan si Richard Cambe, staff dati ni Senator Ramon Revilla Sr. Nung
matapos ang term at naging senador na rin si Bong, parang ina-inherit lang yan si Attorney Cambe bilang staff member. In fact, parang nagkaroon pa ng demotion yan si Attorney Cambe na maging staff ni Senator Revilla, ni Senator Bong. Okay. Sir, pasensya na po, but I would have to cut you off at this point. Babalikan po namin kayo mamaya. Kakausapin lang namin dahil meron kaming reaction sa Malacanang tungkol doon sa privilege speech ni Senador Bong Revilla. Babalikan po namin kayo maya-maya lamang, sir. Okay. Okay, at sa puntong ito, makakausap naman natin si Secretary Sonny Coloma. Sir, are you there? Yes, Karen. Alright, okay. Yun po sir, pick up lang po tayo dun sa huling katanungan. Kanina po, pinapa-explain namin sa inyo kung sino po ba ang nag-initiate nitong breakfast meeting between Senator Bong Revilla, the President Aquino, and the two cabinet secretaries, Secretary Butch Abad and Secretary Mar Rojas. Ang naumpisahan kong sinabi kanina, Opo, Karen, sir. pagpapatuloy ko na ngayon, wala akong tuwirang kaalaman hinggil dyan sa kung sino nag-initiate ng meeting. Okay. Ang alam ko lang ay yung batay sa sinabi ni Secretary Rojas na siya ay nag-arrange ng pagpupulong ng dalawa, si Pangulo at si Senador Revilla, dahil merong mga usapin na nais idulog si Senator Revilla sa Pangulo. Kabilang na yung proposed cityhood ng Bacoor at yung kanyang pagiging Pangulo ng Lakas Party. Ito po bang pagpupulong or pagpunta ng mga senador para makipag-breakfast meeting kay Pangulong Aquino, is this a regular thing? Wala namang sa tingin ninyo irregular na nangyayari kapag may ganitong klaseng mga pagpupulong, sir? Tuwira naman pong pinaliwanag ng Pangulo yung patungkol sa pagpulong niya kay Senador Revilla. Opo. At dapat din po nating ipunto na ang Pangulo ay political leader po siya ng ating bansa. Kaya hindi naman po kaya taka-taka na regular po siya nakikipagpulong sa mga opisyal ng bayan. Yung pagkukumbinsi po na bumoto para i-convict si dating Chief Justice Renato Corona, sa tingin niyo po ba ito ay may karapatan ng Pangulo na gawin ito or sabihin ito dun sa mga senador na boboto? Ayon po sa Pangulo, ang hiniling lang niya kay Senador Revilla ay magpasya na batay sa merito ng kaso. Aha. Hindi po niya hiniling na bumoto siya for conviction. Ang tungkol naman po ni Senador Revilla, ayon na rin sa kanyang talumpati, I will do what is right. At ang kanyang pong boto ay para sa conviction. So, ibatay na lang po natin sa kanyang sariling salita. Okay. Sinabi rin po kahapon ni Senador Bong Revilla na tila iba raw ang pagtrato ng Pangulong Aquino sa kanila na idinadawit sa pork barrel scam. Ganong hindi pa naman daw sila napapatunayang may sala. Ano pong reaction ninyo dito, sir? Sa simulat sa pulpo, ang paninindigan ng Pangulo, let the evidence direct the investigation. Wala po siyang sinisino. Ito pong investigasyon na ito has been conducted without fear or favor. Okay. Ang sabi pa niya, pinupolitika lang daw siya dahil daw, at dinadawit daw siya sa pork barrel scam dahil daw lumabas yung bali-balita that he's gunning for 2016. Sarili na po niyang opinion yun. Okay, tapos may isa pang sinabi na dahil sumama daw ang loob ng Pangulo dahil daw hindi sinuportahan ni Senador Bong Revilla yung kandidato ng partido na si dating Governor Ayong Maliksi. Wala pong batayan ng paratang na yan. Walang batayan ang ganitong paratang. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Communications Secretary Sonny Coloma. Maraming salamat, Karen. Thank you, sir. Magandang umaga po.